unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. Aabot sa halos 700 awarded contracts sa Metro Manila ang tila napasuna nang hindi pa natatapos ang proyekto. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, natuklasan namin na sa mahigit 1,700 projects na implemented noong 2025, 338 lang ang tagged as completed. What? Pero ang kapansin-pansing numero ay ang tagged as ongoing projects pero paso o expired na ang mga kontrata. Hindi pa rin daw tumitigil ang ilang mambabata sa paghingi ng lagay sa mga government contractor. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto. Ayon sa isang major DPWH contractor na nakausap ng aming team at tumanggi ring magpakilala, tuloy pa rin ang anyay SOP sa kabila ng pumutok na flood control scandal. Wala naman kami pinagka-diferensyahan. Talagang ano lang yan. Talagang attack crocodile lang yan ni Martin Romualdez. Dadagan ang Dito News Update. Alright, welcome back mga kabaitan. Nagbabalik ko tayo dito ho sa ating munting bahay. Dan agad balita reaction video news update. At sa mga oras na ito mga kabaitan, welcome ho at pag-uusapan natin dito ang mga preskong mga balita ho na dapat malaman ng taong bayan. At sa mga nanonood ho, bago lamang mga salta dito ho sa YouTube, huwag kalimutan subscribe at pindutin ang notification bell. Sa Facebook naman po, follow, like, and share lang mga kabalita. Para malaman ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa lipunan, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon. I-share niyo po ito mga kabalita. Ngayon naman po, pag-uusapan natin itong napaka-alakwenta pa rin ho itong administrasyong ito. Sabi ho ni Bobo M, ni Gonggong Marcos mga kabalitaan na kung saan ay kanya hong uubusin lahat itong mga o dapat daw managot itong mga kontratistang ito na tumatanggap ho ng kickbacks mula sa mga proyekto ng ating gobyerno at sa kanilang mga distrito. Pero bakit po ba mga kabalitaan na meron pong iilan pang mga mambabatas ang di umano'y patuloy pa sa paghingi ho ng kickback sa mga proyekto mga kabalitaan? Ba't hindi ho ito mauli-huli ni Bongit? Ba't hindi ito nakakaabot ho sa kanyang tanggapan diyan sa bahay ni Kuya? Ha? Ano bang meron? Ito ba ay malakas kay Bongit mga kabalitaan? At sino-sino ho ito dapat malaman to at pagbigay alam agad to sa mga taong mapagkakatiwalaan at lalo na sa mga vloggers at media para ho ito ay makilala ho ng taong bayan. Dahil parang nagmamalabis na talaga ito ng sobrang-sobra, bonggang-bongga kahit sila ay nahaharap na ho sa malawakang investigasyon. Pero alam niyo po itong investigasyon na ito, investigasyon na ito para mapagtakpan at hindi madawin itong si Bobo M mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, dito muna tayo sa 30.3 billion pesos sa Metro Manila projects mga kabalitaan. Itong si Vince Dizon, ewan ko lang kung yung tahas ba nito o yung obligasyon niya ba nito, responsibilidad niya ba nito ay para tutukan lamang yan sa Davao City. Bakit po ba hindi niya to mahuli-huli? Hindi nila kinontra at inimbestigahan itong halos 900 DPWH mga kabitaan contracts kung saan po expired na pero ongoing pa ho itong proyekto mga kabalitaan. Vince Dizon, halatang halata na hong may pinapanigan ho kayo. Mahiya naman kayo dahil talagang nakakaya ang inyong mga ginagawa. Kahit alam na ho namin at alam nyo na hindi kayo makakalusot sa mga diskarte nyong kawalang hiyaan, tuloy pa rin ho ang ligaya dyan sa DPWH. At ito naman ho si Tambuaya talagang tinambakan ho ng basura. Tinambakan ho siya ng basura mula sa maleta. At ngayon tinambakan naman ho ng basura dahil binasura ang kanilang motion for reconsideration mga kabalitaan.
Panoorin muna natin itong mga expired na proyekto ng DPWH dyan sa Maynila na kung saan aabot ng 900 na mga kontrata ho ng DPWH na kung saan ito'y patuloy pa rin ho mga kabalitaan. Magkano na naman kayong nakickback nito mga kabalitaan? Aabot sa halos 700 awarded contracts sa Metro Manila ang tila napasuna nang hindi pa natatapos ang proyekto. Batayan sa datos ng DPWH. Ang iba naman dumaan sa groundbreaking pero hindi naman nasimulan. Narito ang exclusive report ni Joash Malimban. 2025 nang maitala ang highest DPWH budget sa kasaysayan ng bansa. Pumalo ito sa 1.007 trillion pesos at isa sa may pinakamataas na alokasyon ay ang mga proyektong nakalaan para sa Metro Manila. Ayon sa datos mula sa DPWH website, aabot sa at least 1,776 projects ang awarded sa iba't ibang mga kontraktor sa buong National Capital Region noong 2025. Aabot ang halaga ng mga kontrata sa 74.5 billion pesos. Kung susuriin ng datos, nahahati sa tatlong categories ang status ng bawat proyekto: completed, ongoing at not yet started. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, natuklasan namin na sa mahigit 1,700 projects na implemented noong 2025, 338 lang ang tagged as completed. 191 naman ang nakalagay na ongoing pero 100% na ang percentage of accomplishment. 365 projects ang tagged as ongoing pero ngayong taon pa lang inaasahang matatapos. 107 naman ang hindi pa nasisimulan. Pero ang kapansin-pansing numero ay ang tagged as ongoing projects pero paso o expired na ang mga kontrata. Ang bilang nito aabot sa 855 contracts na nagkakahalaga ng 30.3 billion pesos. Pinuntahan ng aming team ang ilan sa mga proyektong ito. First stop ang isang flood control project sa Culiat Creek, Barangay Bahay Toro sa Quezon City. 48 million pesos ang halaga ng kontrata at na-award sa 888 Construction and Supply Incorporated, isa sa top flood control contractors sa buong bansa na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang aming nadatnan, mga steel structure ng isang tila hindi pa tapos na proyekto. February 20, 2025 ang contract effectivity date ng nasabing proyekto at inaasahan sanang matapos noong December 16, 2025. Pero ayon sa DPWH Transparency Server, 66.88% done pa lang ang kontrata. Ayon sa mga nakausap naming residente, inihinto ang paggawa sa proyekto noong pumutok ang flood control scandal matapos ang ika-4 na SONA ni PBBM noong Hulyo. At ngayong linggo lang daw sinimulan muling gawin ng kontraktor. Next up ang isang multipurpose building sa Barangay Commonwealth, Quezon City. 19.4 million pesos ang halaga ng kontrata. March 4, 2025 ang nakalistang contract effectivity date ng proyekto at inaasahan sanang matatapos by October 29, 2025. Pero 20.57% doon pa lang ang project. Bagaman pasuna ang kontrata, may mga nakita pa rin kaming construction worker sa lugar na nagtatrabaho para tapusin ang nasabing multipurpose building. Pumunta rin ang aming team sa isang ginagawang health center sa Sampaloc, Manila. Kita sa labas ang mukha ni na former Manila Mayor Honey Lacuna at former Manila Vice Mayor Yul Servo na siyang nanguna sa groundbreaking noong 2025 bago ang halalan. Sana ang health center ng mga Manileño. Nagkakahalaga lang naman ng 48.5 billion pesos ang kontrata. Nako. At inaasahan sana matatapos noong December 23, 2025. Pero nang aming puntahan, ang lumang health center pa rin na ito ang nakatayo sa lugar. Basag ang ilang salamin, at luma ang mga pasilidad. Ayon sa DPWH Transparency Server, nananatili sa 0.24% ang accomplishment percentage ng proyekto. Kumonsulta ang aming team sa ilang kawani ng DPWH para malaman kung paano ang sistema ng paglalabas ng pondo ng ahensya para sa mga proyektong ipinagagawa nito. Ayon sa ilang sources na tumangging magpakilala, monthly progress billing ang karaniwang ginagawa sa pagbabayad sa mga kontraktor. Ibig sabihin, buwan-buwan ang labas ng bayad at dapat ay may kalakip na progreso ang ginagawang proyektong angkop sa timeline nito para masigurado ang efficient infrastructure building. Isang taon matapos makumpleto ang proyekto, papasok daw ang defects liability period para makita kung substandard ang pagkakagawa ng kontraktor. Matapos daw ito, saka pa lang ibibigay ng DPWH ang final payment. Ayon pa sa parehong DPWH sources, dapat daw ay tinerminate na ng implementing office ang mga nasabing proyekto, oras na hindi nasunod ang timeline sa paggawa nito. Tinanong din namin kung bakit may mga gumagawa pa sa ilang projects na expired na ang kontrata. Ayon sa DPWH sources, tila mga naghahabol umano ng trabaho ang mga kontraktor na responsable sa paggawa ng project. Dapat din daw i-check ang statement of work ng bawat proyekto para makita kung tugma ang financial sa actual accomplishment at masiguradong walang naganap na overpayment o tila paunang bayad kahit na hindi pa naman tapos ang project. Sinubukan ng Billionaire News Channel.
So klarong-klaro mga kabalitaan, ito ay may may tinatakpan ho sila rito at itong hanggang ngayon may mga nagtatrabaho pa daw. Malamang ho, ito ay pakitang tao lang ho mga kabalitaan, pero wala na ho ito sa hulog dahil nga nagkabukingan na ho mga kabalitaan, pati yung mga expired na mga kontrata ho ng DPWH na kung saan hanggang ngayon mga kabalitaan ipinagpatuloy pa rin ho nila. So ang tanong, sino po ba magbabayad ho nun? Ang gobyerno pa ba or yung kontraktor na nakakulimbat na ho mga kabalitaan? Itong kontraktor pala mga kabalitaan. So makikita ho natin yung kahinaan ho ng ating Pangulo. Kasi pag may isang salita ho itong si Bonget, pag may takot ho yung kanya mga alipores, hindi ho gagawa ho ng masama ho yan sa ating gobyerno. Kaso, lame duck president nga, mas lalo pang humina dahil alam nyo na, walang matinong pag-iisip. Ayon pa ho sa kapatid nito ay lulong lagi mga kabalitaan sa pulbo ni Satanas at sumisinghot sa utot ng demonyo. Malay natin, baka may may ghost employee pa yan dyan na kumukubra ho mga kabalitaan. Hindi lang ho sa kickbacks na kumikita itong mga animal na to mga kabalitaan. Di po ba? So speaking of kickbacks mga kabalitaan, hanggang ngayon tuloy pa rin ho itong mga makakapal ng pagmumukha nitong mga mandarambong na mga politikong kontratista mga kabalitaan. Sa kabila ng pagputok ng tinaguriang biggest corruption in Philippine history, hindi pa rin daw tumitigil ang ilang mambabata sa paghingi ng lagay sa mga government contractor. Ayon sa source ng Billionario News Channel, tuloy pa rin ang ganitong kalakaran pero discounted na raw ang porsyento. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbang. Bidding standoff. Yan umano ang isa sa mga pinakamalaking issue na kinaharap ngayon ng DPWH pagdating sa implementation ng mga proyekto ngayong 2026. Ayon yan sa isang senior DPWH official na tumangging magpakilala. Ayon sa opisyal, ang bidding standoff ay ang senaryo kung saan kakaunti o minsan ay isang contractor lang ang sumasali sa bidding process ng isang project. Ang pangunahing dahilan umano ng ani disinterest ng mga contractor ay ang masyadong mababang presyo ng mga materyales at ang umano'y expectation ng ilang congressman ng ani parehong SOP o porsyento para sa mga proyektong ito. Ayon sa DPWH official, ito raw ang dahilan kung bakit puspusan pa rin ang intervention ng mga mambabatas sa 2026 DPWH budget sa BICAM. Isang halimbawa aniya rito ay ang malaking pagtapyas sa budget ng Foreign Assisted Projects o FAPs. Ito ang High Impact Infrastructure Programs ng pamahalaan, kung saan katulong sa pagsasagawa ng project ang ibang bansa o mga foreign company. Katulad na lang ng 3.7 km Pangil Bay Bridge sa Mindanao. Sa 2026 National Expenditure Program kasi, isa ang FAPs sa mga may pinakamalaking budget allocation ng DPWH. Aabot ito sa 100 billion pesos. Pagdating sa General Appropriations Act, bumagsak ito sa halos 17.7 billion pesos na lang. Ang isa sa mga lumobo ang budget ay ang Convergence and Special Program o CSSP na mula sa proposed 167.7 billion pesos sa NEP ay nasa halos 240.5 billion pesos na sa GAA, kahit natapyasan pa ng mahigit 300 billion pesos ang overall budget ng ahensya. Una nang inilahad ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa Billionaire News Channel ang umano'y ganitong tactics ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang mga proyekto sa DPWH budget. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibenta ng proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Diba? Kasi, kung baliktarin natin, okay, kunyari yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nilang ibenta ang proyekto, ilalagay nila sa program. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa program, walang pasiguraduhan na mapapagawa. Ayon sa isang major DPWH contractor na nakausap ng aming team at tumanggi ring magpakilala, tuloy pa rin ang ani SOP sa kabila ng pumutok na flood control scandal. Pero ibinaba raw ang porsyentong hinihingi umano ng mga mambabatas na tumatanggap ng kickback sa 15%. Isang kongresistang may kaalaman sa budget deliberations din ang aming nakausap na nagsabing may mga mambabatas umanong nagdidiin kay DPWH Secretary Vince Dizon na huwag ibaba ang presyo ng mga materyales, na ani ay posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng bidding standoff sa mga proyekto.
Nitong nakaraang January 27, nag-post sa social media si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at sinabing dapat mag-anticipate ang DPWH sa mga ganitong sitwasyon. Aniya, posibleng may early advances na umano kasi ang ibang contractor sa ilang mambabatas matapos ma-finalize ang NEP noong nakaraang taon na tila hindi makakatulong para mapigilan ang isang aniyay looming infrastructure crisis. Kung susuriin ng DPWH Transparency Server, 381 contracts ang kasalukuyang for procurement o nasa bidding phase na. Marami rito, kahit na December 2025 pa binuksan ang bidding process, wala pa rin nakalagay na contractor bidder hanggang ngayon. Sumangguni kami sa ilang mambabatas. Ayon kay Congressman Tiangco, wala pang na-publish for bidding sa kanilang distrito. Pero posibleng may delay daw talaga ang procurement ng mga proyekto ngayong taon, lalo na't fina-finalize pa raw ng Central Office ang Construction Materials Price Data o CMPD. So yun ang pinakamahirap po dito mga kabaitaan. Basta wala ho tayong matinong leader, hanggang ngayon ho, kahit sabihin pa natin, nagkakaroon ho ng mahigpit na pag-iimbestiga o at pakakasuhan itong mga sinasabing involved, may kinalaman ho, kaugnayan dito sa nakawan sa DPWH, ay hindi ho yan matapos-tapos mga kabaitaan dahil alam natin, ito ay front lamang ho itong investigasyon na to. Dahil hindi ho nila matukoy-tukoy kung sino ho talaga ang mastermind. At alam na ho ng taong bayan kung sino ho talaga sila. At itong lumabas nga ng balita sa Rappler mga kabaitaan, naabot ho ng 445 million pesos yung halaga ho ng mansion na nabili di umano ni Tambuaya dyan sa Spain mga kabalitaan. So ang tanong kung saan ba galing yung perang napakalaki ho mga kabaitaan kung ikukumpara niya ho yung sa kanyang declaration sa kanyang SALN na sigurado wala ho yan sa kanyang SALN mga kabalitaan. Di pa ba? So dahil nga po sa kainaan ho ng ating presidente, sila ay nagtitake advantage mga kabalitaan. Hanggat nandyan pa ho yan si Bobo M, hindi pa rin ho na mariresolba itong nakawan sa DPWH. Itong paggawa ho ng ghost projects, itong mga kickbacks mga kabalitaan ng mga kontratristang ito mga kabalitaan. Kaya kailangan ho talaga magkaroon ho tayo ng seryoso, yung tao talagang mamuno na seryoso hong papanagutin itong mga kawatang ito. Dahil sila po ang salot ng ating lipunan, silang dahilan kaya ho tayo ay naghihirap, mas lalo pang naghihirap at sila mismo ang dahilan kung bakit ito lagapak ang ekonomiya ng ating bansa mga kabalitaan. So speaking of Toby Tiangco, alam naman ho natin na siya ang isa sa mga dahilan kaya nalaman ng taong bayan kung ano po ang mga ginagawang kabulastugan. Pandarambong ng mga ilang tungrisista at kontratista dyan mga kabalitaan sa Kamara. At alam niya po kung sino-sino ito. Pero yung tono ng pananalita dito ni Toby Tiangco ay alam ho natin na ito ay kinakampihan at pinoprotektahan, pinapanigan na para hindi madawit sa usaping nakawan sa ating gobyerno itong kanyang among si Bobo M. Pero iset aside natin yung anggulo na yan mga kabalitaan. Dahil may isa hong banal na aso, itong isang bulaang propeta mga kabalitaan, pumalago sa mga sinasabi dito ni Toby Tiangco. Na di umano, baka gusto daw ni Tiangco na magiging meow-meow mga kabalitaan. Sino bang meow-meow dyan sa Kamara? Sa Kongreso, di ba? Ito lang si Barsaga mga kabalitaan. Parang maanghang yung dating ang mga sinasabi ho dito ni Tiangco mga kabalitaan laban sa kanila. Well, in fact, wala namang binanggit na pangalan kung sino yung mga kontratista at tongresista na nakikinabang ho sa korupsyon ng ating gobyerno ngayon. Itong si Au-Au or itong si banal na aso, Abante mga kabalitaan, itong bulaang propeta, pumalago dito at sinabihan ho siya ni Congressman Tiangco na isang attack crocodile ni Tambuaya mga kabalitaan. Wala naman kami pinagka-diferensyahan. Talagang ano lang yan. Talagang attack crocodile lang yan ni Martin Romualdez. Pero nagulat ba kayo o ini-expect ba ninyo na he is a pastor and among the congressman na hindi siya ba pinangalanan ninyo minsan man? Wala po. Yun na nga. So, nagulat kayo bakit bigla na lamang kayong inatake doon sa sinasabing gusto niyo yata doon kayo maging meow-meow ng Kongreso? Hindi naman ako nagulat kasi talagang tingnan nyo, ang ginagawa niya, lagi niya dinedepensa si Martin Romualdez, pinupuri niya. Siyempre, siguro, yun ang talagang boss niya, yun, kaya tinawag niya akong meow-meow. Hindi na ako nagulat kasi nga sabi ko nga, isa sa mga attack crocodile ni Martin Romualdez. So, ako naman, kung ang mga babatikos naman sa akin, yung mga pumuprotekta, pumupuri, nagtatanggol kay Martin Romualdez, karangalan ko yun.
na silang bumatiko sa akin. At yung sinasabi nila na wag lagi ko inuulit, bakit ba talagang masakit siguro sa tenga nga nila yung talagang inuulit yun dahil alam naman nila kung ano yung kalokohan. Nabanggit niya ang kalokohan, pero siguro doon sa ating mga nakikinig, na baka ang iniisip din, ano nga bang kalokohan yan? Bakit ba si Congressman Toby palagi na lang nagsasalita tungkol dyan at ganun na lang ang naging reaksyon ni Pastor Abante? Anong kalokohan ba yun? Can you please Di ba yan yung sinasabi natin na binebenta yung mga proyekto, di ba? Binebenta yung mga proyekto. Wala namang masama kung magdadala ka ng maraming proyekto sa iyong lugar dahil makikinabang ang inyong mga kabayan. Pero yung budget magmula 2023 to 2025, di ba? Sinabi ko, ang ginawa niyan is binenta. Alam nyo, Henry, unang-una ako nagsabi na may binebentang proyekto. Wala pang nagsasalita nun. O, di ba, later on, napatunayan, talaga nagbebenta. Okay. Unang-una ako nagsabi ng pangalan ni Saldico. O, di napatunayan na talagang si Saldico ang sentro. Wala pang nagsasalita nun tungkol kay Saldico. Walang nagsasabi na wala pa nun si Henry Alcantara. Wala pa ibang nagsasabi. Di ba? Ako unang-una nagsabi. O, di napatunayan, tama ako. Pangatlo, sinabi ko na hindi magagawa yan ni Saldico nang hindi alam ni Martin Romualdez. O, di ganun din nga. Ngayon mapunta tayo doon sa sinasabi na wala pang prueba. Di intayin na lang nila yung susunod na Senate Blue Ribbon Committee dahil di ba natumbok na yung kung paano makukonekta yung sinasabi ni Saldico na nagdala siya ng pera sa 30 Tamarind na sinasabi bahay ni Martin Romualdez. O di ba ngayon makukonekta na kasi yung attorney para na main shareholder doon sa Golden Peasant, maraming connection kay Martin Romualdez, no? So, huwag siya mainip. Darating naman yung prueba. Kaya lang, siyempre, ganun lang talaga mga attack crocodile. Grabe, no? Attack crocodile daw mga kabalitaan. At ano kaya nagiging reaction or magiging reaction dito ni banal na aso mga kabalitaan? Itawag ni Tiangco rito, attack crocodile ni Tambuaya mga kabalitaan. Tawag ko naman nito ay banal na aso. Sa lahat ng mga kongresista sa kanila dyan, sa kaalyado ni BBM mga kabalitaan, itong balang propetang ito mga kabalitaan, talagang nakakasagwaho yung pagmumuka. Talagang mukhang satanas itong animal na ito at sinagsusuot pa ng kanyang kwentas. Pero ito ang pinaka number 1 na hindi dapat respetuhin dyan sa Kongreso mga kabalitaan. Ngayon po, itong si Tambuaya, speaking na naman kay Tambuaya, kung saan po tinambakan siya ng basura. Tinambakan siya ng mali-malitang may basura, ika nga ni Agutesa. Ngayon, mas tinambakan siya dito ng basura pa dahil binasura yung kanilang motion for reconsideration mga kabalitaan. Pakinggan natin yung Korte Suprema sa kanilang pinalabas na impormasyon laban sa impeachment ni VP Sara Duterte. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. The court clarified the following points. First, the first 3 impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. This means
So yun po mga kabataan, klarong-klaro ho, dinismiss na ho nila, hindi na ho pinapaporma itong motion for reconsideration sinampa ho dito, i-final ho ng Kongreso mga kabataan laban ho dito ho sa paglabas ng unconstitutional na desisyon ng Korte Suprema na pirmado ho ng majority. So patunay ho ito sa kanilang katangahan, patunay ho ito sa kanilang kabubuhan kung bakit dahil atat na tato silang i-impeach Inday Sara Duterte dahil gusto nilang maging susunod na Pangulo itong kanilang among buhaya mga kabaitaan na si Tambuaya Romualdez at itong mga alipores na nagnanais rin na makapunta dyan o dyan makaposisyon sa bahay ni Kuya mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan po, share niyo lang po para malaman ng karamihan kung ano pang mga kaganapan sa ating lipunan at paliguan ng maraming likes, busa ng maraming komento, reaksyon, opinion at suwestyon. At bago tayo magtapos mga kapitan, huwag niyo pong kalimutan, tandaan niyo po ito, kapag ang tao po ay napi sa kauli-ulian, siya po ay magwawagi dahil po sa patuloy nitong pagipaglaban para sa katotohanan at kinabukasan ng ating inang bayan. There will be a time of reckoning. To God be the glory. Wawa, chip, chip. Peace out.